wala akong kasalanan sa pagkawala ni Cleo. Oo, tama sila. Kami ang magkasama ni Cleo bago siya mawala pero masyadong mabilis ang lahat na nangyari. Wala akong kasalanan, Apollo! Dagdag ni Ivory at nagmamakaawa ng mga mata niyang paniwalaan siya. Hindi mo alam? Sino pagbibintangan doon, Ivory, kung ikaw ang kasama niya? Wika ni Christoph. Pwede bang hayaan niyo na muna magpaliwanag ang anak ko? Hindi pa siya tapos magpaliwanag, salita na kayo ng salita. Saad ni Mrs. Fantabella sa kanila. Hinarap niyang anak niya, tinawakan ito sa mga kamay niya. Sabihin mo na anak ko anong nangyari. Kung wala kang kasalanan, wala kang dapat na ikatakot. Please tell them the truth para matigil na silang lahat at makauwi na tayong dalawa. Malumanay niyang saad sa anak niya. I'm scared, Mom. I'm scared. Umiiyak niya ng wika. Natatakot pa rin dahil sa nasaksihan niya. Nag-aaway kaming dalawa sa kabilang wing ng yate pero wala akong ginawa kay Cleo. Galit ako sa kanya pero hindi ko kayang pumatay ng tao. Mom, someone. Nahihirapan pa siyang sabihin kung anong nakita niya at kung anong totoong nangyari kay Cleo. Paniniwalaan niyo ba ako kapag sinabi ko sa inyo kung anong nangyari? Pakakawalan niyo ba ako kapag nalaman niyo na? Paninigurado pa muna niya sa pamilya ni Cleo at kay Apollo. Just tell us the truth at batas lang bahalang humusga sa'yo. Sagot naman ni Christoph. Kung wala kang kasalanan, hindi ka makukulong pero kung may kinalaman ka kahit ubusin kong yaman ko, maipakulong ka lang. Ano bang kinatatakot mo kung wala ka namang kasalanan? Humugot pa ng malalim na buntong hininga si Ivory bago siya muling nagpatuloy sa pagkakwento niya. Magkasama kaming dalawa at habang nag-uusap kaming dalawa, may dalawang lalaking nakasakay sa motorboat and they pointed their gun to Cleo. Someone killed her. I didn't push Cleo. Hindi ko alam kung saan siya tinamaan dahil nung tamaan siya ng bala ng baril ay bumagsak na rin siya sa dagat. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko maproseso sa utak ko yung nangyari. Tiningnan ko yung dalawang lalaki at nabilis akong tumakbo papasok sa kwarto nang itutok din nila sa akin ang baril nila. It's so traumatizing! Nanginginig diyang kwento. Natahimik silang lahat habang si Mrs. Fantabella ay pinapakalma niya ang anak niyang nanginginig pa rin at umiiyak na. Are you telling the truth? Paninigurado pa ni Apollo. Hilaw namang natawa si Ivory kahit na umiiyak na siya. Ano bang tingin mo sa akin, Apollo? Mamamatay tao? Kaya ko lang magpakamartir pero hindi akong pumatay. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, hindi ko nakasalanan yun. May kasalanan ka pa rin, sabat ni William. You witness a crime at nahulog ng kasama mo sa dagat na may tama ng baril pero pinili mong manahimik. Bakit hindi ka lumapit sa kapitan para rumadyo sa mga taong nasa daungan at makatawag sila ng rescue? Ngayon kapag may nangyari kay Cleo, sisiguraduhin namin may pananagutan ka rin. May diing wika ni William. Mas lalo namang natakot si Ivory at napapailing sa kanyang ina. Ayaw niya makulong. Magpadala kayo ng Coast Guard at iba pang mga rescuers para mag-search sa area kung saan nalaglag si Miss Sandoval. Utos ng chief nila. Mabilis namang kumilos ang mga kapulisan. Lahat sila'y walang sinayang na oras. Sumama lahat ng mga pinsan ni Cleo at si Christoph para maghanap kay Cleo. Did you saw their face? Tanong ni Apollo kay Ivory habang palabas sila ng presinto. I'm still in shock and I can't remember their face. Sumakay na silang dalawa sa kotse at may dalawa namang pulis na nasa unahan nila. Ayaw ni Apollo na maiwan lang at maghintay ng balita. Isinama na rin nila si Ivory para maituro niya kung saan banda nangyaring pamamaril kay Cleo. Naikuyom ni Apollo ang kamay niya. Kung hindi si Ivory ang taong gustong patayin si Cleo, sino? Masyadong misteryoso ang taong yun at hindi nila alam kung ano pang mangyayari kapag hindi pa rin nila ito nahuhuli. Ilang ulit nang hinihiling ni Apollo na sana'y okay lang si Cleo, na sana'y kaya pa niya at walang mangyaring masama sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso niya dahil kung ilang oras nang nasa dagat si Cleo, imposible na nila itong mahahanap sa lawak ng dagat. Paano natin siya mahahanap doon? Nanggagaliiting sigaw ni William dahil sa tuwing iniisip nilang sa dagat na wala si Cleo, hindi nila maiwasang hindi mag-alala ng sobra dahil maraming pwedeng mangyari kay Cleo sa dagat. There's a lot of shark or whatever fish na kagatin or worse ay kakainin siya, lalo na't may sugat siya kung tinamaan siya ng baril. Sino ba talaga ang taong gusto siyang patayin? Para tayong naghahanap sa dilim, anas na rin ni Mark. Lahat sila'y nag-aalala at hindi na makapaghintay na mahanap si Cleo. Inaalala pa nila dahil kapag nawala ng malay si Cleo hindi siya makakahinga dahil nasa tubig siya. Marami na mga Coast Guard ang sumama sa pagre-rescue at iba pang mga rescuer.
Ilang yate at bangka nang bumiyahe para hanapin si Cleo. May mga naka-motorboat na rin para mabilis silang makarating. Hindi rin maiwasan ni Ivory na hindi mag-alala dahil kahit nagalit siya kay Cleo, hindi niya pa rin kayang pumatay. Hindi niya alam ang gagawin niya nang tutukan din siya ng baril. Hindi narinig ang putok ng baril dahil may silencer ito. Nagsimulang rescue operation nila kay Cleo. Para sigurado sila'y naghanap sila sa dinaanan ng yate na pinagsakyan nila. "Give me a life jacket." Maautoridad na utos ni Apollo sa Coast Guard. Ayaw niya maghintay lang sa loob ng yate. "I'm sorry sir, pero masyadong delikado para sa inyo. Marami naman po naghahanap para sa kanya. Just give me a life jacket. Kaya kitang alisin sa trabaho mo kahit kailan ko gusto. Now, give me a life jacket." Galit niyang wika. Wala namang nagawa ang Coast Guard at binigyan na ng life jacket si Apollo at mga magagamit pa niya sa pagsama sa paghahanap kay Cleo. Nanatili naman si Ivory sa yate at pinapanood na lang ang napakaraming naghahanap kay Cleo. Habang tumatakbo ang oras ay mas lalo silang nag-aalala at kinakabahan para kay Cleo. Flashback. Nasa kabilang wing si Cleo habang nakatingin sa malawak na dagat. Nilapitan siya ni Ivory. "Hindi mo ba talaga kayang pakawalan si Apollo? Gagamitin mo pang anak niyo para lang makuha siya ulit?" Saad ni Ivory kay Cleo na nanahimik. Napangisi lang naman si Cleo. "Why would I? Kahit naman hindi ko gamitin ang anak ko, mabilis ko pa rin mababawi si Apollo. Ang lalaking kinababaliwan mo'y akong kinababaliwan niya." Nangaasar na wika ni Cleo. "Cleo Sandoval!" Inis na sigaw ni Ivory pero nagkibit balikat lang sa kanya si Cleo. "Ivory, I am just telling the fact. Kahit wala akong gawin sa akin pa rin si Apollo. Nasa akin pa rin ang pagmamahal niya kaya bakit ka nagtitiis sa lalaking hindi ka kayang mahalin? Dahil kahit anong gawin yung dalawa, hindi kayo pwedeng magsama at tanggapin na lang yun. Pwede bang lumayo ka na lang? Bumalik ka na lang kung saan ka nagtago ng 6 na taon?" Tinaasan ni Cleo ng kilay si Ivory. Dahil kung makasigaw ito akala mo napakalayo nila sa isa't isa. Napatingin si Ivory sa dalawang lalaking naka-motorboat. Pareho sila nakakap ng itim at nanlalaking mga mata nila na itutok ng lalaki kay Cleo yung baril niya. Napatulala na lang si Ivory nang tamaan ng baril si Cleo at dumiretso itong nahulog sa tubig. Hindi makapagsalita si Ivory sa sobrang gulat. Hinanap niya si Cleo sa tubig pero hindi niya na ito makita at tanging maliit na dugo ang nakikita niya. Tiningnan ni Ivory ang dalawang lalaking bumaril kay Cleo at na makita niya nakatutok din sa kanyang baril ay mabilis siyang tumakbo papasok sa loob. Nanginginig ang mga kamay niya at pinipilit niya magsalita pero para bang nawala ang boses niya. Gusto niya magsabi sa mga kasama niya pero nangingibabaw ang takot niya dahil baka habulin sila ng dalawang lalaki at patayin silang lahat dito. Ayaw pa niyang mamatay. Ilang oras na sila naghahanap sa napakalawak na karagatan, subalit hindi pa rin nila nahahanap si Cleo. Namumula na rin ang buong mukha ni Apollo dahil sa init ng panahon sa paghahanap niya sa dagat. Nag-aalala na silang lahat para kay Cleo habang ang mga Montero naman ay naghihintay din ng balita. Sigurado silang kapag may nangyari sa nag-iisang babae sa pamilya ng mga Sandoval ay hindi sila titigil hanggat wala silang naipapakulong dahil sa nangyari. Napapahilot na lang ang ama ni Apollo dahil sigurado siyang anak niya ang pag-iinitan ng ulo dahil siyang nag-utos kina Cleo na pumunta ng isla. Kung una pa lang sana'y pinaalis na nila si Cleo sa kumpanya para hindi na umabot pa sa ganito. Makalipas ang ilang oras ng paghahanap ni Apollo ay umahon na siya dahil naihatid na sila ng mga Coast Guard para umuwi dahil magdidilim ng kapaligiran nila. Pag-ahon ni Apollo ay tahimik lang siya habang salubong ang mga kilay niya. Wala kang makikitang kahit na anong emosyon sa mga mata niya. Hindi mo mababasa kung ano bang nilalaman ng isip niya. Binigyan na siya ng towel ng mga Coast Guard para magpatuyo habang si Ivory naman ay nasa loob pa rin ng kwarto ng yate. Lahat ng mga pinsan ni Cleo at si Christoph ay kinailangan din nilang ihatid. Wala silang magagawa dahil ginagawa lang naman ng mga Coast Guard at iba pang rescuers ang mga trabaho nila. Pagdating nila sa daungan ay napansin ni Norma na pabalik na ang lahat ng mga yate at iba pang sasakyang pandagat. Bakit sila bumalik? Hindi ba dapat ay pagpapatuloy pa rin nila ang paghahanap nila? Wika niya. Si Apollo na sa kabilang yate na patayo na rin at kunot noong nakatingin sa mga yating pabalik na. Nahanap na ba nila si Cleo? How is she? Is she okay? Mabilis na bumaba si Apollo at naghintay din ang sasabihin ng mga bumalik na rescuers dahil lahat sila'y bumalik.
Magkakaaway man sila pero hindi sinita o nagalit ang pamilya ni Cleo kay Apollo nang lapitan niya mga ito para makibalita. Sir, bakit kayo bumalik? May balita na po ba tungkol sa kapatid ko? Nahanap niyo na po ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Christoph pero bumuntong hininga ang chief nila. Naguguluhan naman nilang tiningnan ito dahil mukhang wala pa silang magandang ibabalita sa ilang oras nilang paghahanap sa dagat. Yumakap sa kanilang lahat ang malamig na simoy ng hangin at mararamdaman mong hindi magandang panahon. I'm sorry sir, but we can't continue the rescue operation dahil delikado ng dagat pagkaalis niyo. Hindi namin siya magagawang hanapin kung lahat ng mga naghahanap sa kanya tinatangin nilang ng malalaking alon. Kung maganda ng panahon bukas, saka po namin ipagpapatuloy. Are you kidding me? Galit na wika ni Christoph at kinawelyuhan ang chief ng mga Coast Guard. Gusto niyong ipagpabukas ang rescue operation niyo? Sa tingin niyo ba mahanap niyo pa siya ng buhay? At kung hindi magandang panahon, sa tingin mo ba makikita niyo pa siya kung saan siya nahulog? Galit na galit niyang saad. Kalmado lang naman ang chief dahil naintindihan niyang mahalaga sa kanila lahat ang nawawala. Kung mahanap namin siya ngayon, maabutan pa rin ba namin siya ng buhay? I'm sorry sir pero hindi ko tatayang daan-daan kong mga tauhan para lang sa isang buhay. Hindi pa siya tapos magsalita nang suntukin siya ni Apollo. Wala namang umawat kay Apollo dahil gagawin din sana nila ang ginawa niya kung hindi lang siya nauna. Who are you to say that she's dead? Gawin yung trabaho niyo. Dahil kung magagaling lang kayo sa paghahanap, hindi tayo matatagalan at aabutan ng hindi magandang panahon. Nagagalaitin niya ring saad. Yumuko lang naman ang chief sa harap nilang lahat. I'm sorry, but I can't risk the lives of my hundreds people just for one life. I am really sorry. We will continue our job once the weather is okay. Please go home bago kayo abutan ng ulan. Excuse me. Iniwan na sila ng chief at wala silang nagawa. Hilaw na lang na natawa ang mga pinsan ni Cleo. Anong pinanghahawakan nila na okay lang si Cleo at buhay pa? Lalo na ngayon na hindi magandang panahon. Posible siyang tangayin palayo pa kung saan siya nahulog. Lahat sila ay tahimik na makauwi sila. Walang nagsasalita kahit ni isa dahil lumilipad ang mga isip nila. Nag-aalala na para kay Cleo. Imposible pang makaligtas siya lalo na't may tama siya ng baril. Napasabunot na lang si Christoph sa buhok niya. Namumuon ng mga luha niya sa mga mata niya pero pilit niyang pinapatatag ang loob niya. Tito? Where's mommy? Tanong ni Brixton na makababa ito. Nilingon naman nila si Brixton at nang lumapit si Brixton kay Christoph ay wala salitang lumabas sa bibig ni Christoph. Mahigpit niyang niyakap ang pamangkin dahil kapag hindi nila nahanap si Cleo o hindi nila ito magawang iligtas, hindi nila alam kung paano nila ito sasabihin at ipapaliwanag kay Brixton. Are you okay, Tito? You're not crying, are you? Anas ni Brixton nang maramdaman niyang tila ba umiiyak ang tito niya dahil sa bagyang pagtaas baba ng dibdib nito. I'm not, baby. Bakit hindi ka pa rin natutulog? Tanong nito para iwasan ng makahalata si Brixton sa kanila. Maaga pa po tito para matulog. Hindi pa rin po tayo kumakain. Aniya, kunwari na lang na tumawa si Christoph dahil nakalimutan niya kung anong oras na. Matapos nilang kumain ng hapunan na siyang pagdating ni Zorro na hinihingal pa. Where's Cleo? Tanong niya. Lahat sila'y nasa sala pa maliban sa ina ni Cleo at kay Brixton na nasa kwarto na. Kanina pa nag-aalala si Zorro at ilang beses niya na rin itong tinawagan pero hindi niya ito sinasagot hanggang sa mabalitaan niya kung anong nangyari pero gusto niya makumpirma kung anong nalaman niya. Please Christoph, tell me, where is Cleo? Pinipilit niyang pinapakalmang sarili niya pero hindi na siya mapakali kung ano na ang nangyari kay Cleo. Walang nakasagot sa kanya at tanging buntong hininga ni William ang maririnig mo sa buong sala. Mas lalo namang nag-alala si Zorro dahil sa pagiging tahimik nila. Is it true? Tanong ni Zorro. Alam naman nila kung anong tinutukoy ni Zorro at mukha namang alam niya na. Tipid na sagot ni Christoph. Na nakapagpahina sa mga tuhod ni Zorro, mabuti na lang at nakahawak siya sa kamay ng sofa. Napapailing na lang siya at ayaw niyang maniwala kung sa mga oras na ito at sa dagat pa si Cleo, is there still a chance that she's alive? Samantala naman, sa bahay ni na Apollo, nanatili si Ivory at tulala pa rin ito. Nang lumabas si Apollo sa kwarto niya ay nakita niya si Ivory na nasa sofa kaya bumaba siya at nilapitan niya ito pero nagulat na lang si Ivory nang bigla siyang sakalin ni Apollo. Dahan-dahang napatayo si Ivory dahil sa pagkakasakal ni Apollo sa kanya.
Apollo! Nahihirapan niyang tawag dito dahil nahihirapan na siyang huminga. Napapaigting ang panga ni Apollo habang nalilisik ang mga mata niyang nakatingin kay Ivory. Hindi niya maiwasang hindi sisihin si Ivory sa mga nangyari kay Cleo. Hindi niya talaga mapapatawad si Ivory kapag napatunayan niyang si Ivory nga ang mastermind ng lahat na nangyayari sa kanila. Tell me the truth now, Ivory. May kinalaman ka ba sa mga nangyayari kay Cleo? May ding tanong ni Apollo, bakas ang pagiging desperado sa tinig niya. Nahihirapan namang huminga si Ivory. Apollo, what are you doing? Sigaw ng ina niya at hinampas ang kamay ni Apollo at pilit na inalis sa pagkakasakal niya kay Ivory. Sunod-sunod ang pag-ubo ni Ivory nang makawala siya. Napaluha na rin siya dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Apollo sa kanya. Are you out of your mind? Papatayin mo bang fiancé mo? Ano bang pumapasok sa isip mo at siyang pinagbibintangan mo sa nangyayari kay Cleo? Alam mo naman na magkakasama sila, hindi ba? Nagkataon lang na sumabay ang nangyari kay Cleo. Are you crazy? Papatay mo ang fiancé mo nang dahil sa babaeng yun? Galit na sigaw ni Corazon sa anak niya. Para bang panandali ang nawala sa sarili si Apollo dahil kung hindi pa dumating ang ina niya, paniguradong napatay niya si Ivory sa pagkakasakal niya. Nakaupo naman si Ivory at hawak-hawak pa rin niya ang namumula niyang leeg. She's not just a woman, Mom. She's the mother of my child, kaya ako nag-aalala. Ang sabihin mo, you still love her, kaya ka nagkakaganyan. Yes, I am. What's wrong with it? Hindi na mapigil ang sagot ni Apollo. Mapait namang ngumiti sa Ivory nang mapatunayan niyang mahal pa nga ni Apollo si Cleo. Nasaan ba siya sa puso ni Apollo sa nakalipas na mga taon na silang dalawa ang magkasama? All these years, si Cleo pa rin ba? Hindi niya na alam ang gagawin niya para lang mabaling ang buong atensyon ni Apollo sa kanya. Hilaw namang tumawa si Corazon dahil ang akala niya hindi na magkakaproblema na maghiwalay si Apollo at Cleo pero nagkamali pala siya. Ilang taon ang nakakalipas pero si Cleo pa rin pala ang mahal ng anak niya. Wala akong ibang minahal kung hindi si Cleo lang. At wala akong ibang mamahalin kung hindi si Cleo lang. Sa ayaw at sa gusto niyo, bubuuin kong pamilya ko. Wala nang kasal na magaganap sa aming dalawa ni Ivory. Kaya kapag nalaman kong may kinalaman si Ivory sa mga nangyari sa mag-ina ko, magtago ka na. Dahil kahit anong butas ang pasukin mo, hahanapin kita at ako mismong papatay sa'yo. Matatalim na salita na naman ni Apollo ang sumasaksak sa puso ni Ivory. You're crazy! Tanging nasabi ni Corazon sa anak niya. Nang tumalikod na si Apollo ay hinarap naman ni Corazon si Ivory na tahimik na umiiyak. Hinagod ni Corazon ang likod ni Ivory. Don't mind him, okay? I know you're innocent. You don't need to worry, Iha. I'm sorry for what he did. Paghingi niya ng pasensya. Kung hindi po ba Sandoval si Cleo? Hindi niyo po ba sila hadlangan ni Apollo? Biglang tanong ni Ivory. Hindi naman kaagad nakaimik si Corazon dahil hindi niya rin alam ang isasagot niya. Wala siyang pakialam kung sino man ang babaeng mamahalin ni Apollo maliban sa isang Sandoval na kaaway ng pamilya nila. Tipid na lang nang umiti si Ivory dahil alam niya na ang sagot. Hindi niya na kailangang sagutin ang tanong niya. I want to go home now, tita. I know that Apollo is still mad at me. At hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nakita na naman niya ako. Thank you for everything, tita. I really appreciate it po. Inihatid na ni Corazon sa labas si Ivory habang naghihintay sila ng sundo niya. Nang makaalis si Ivory ay pinuntahan ni Corazon ang anak niya. Nakita niya naman itong nasa pool at nakaupo lang sa gilid habang nakatampisaw ang mga paa niya sa tubig. Hindi mo ba talagang magawang mahalin si Ivory? Ano bang hindi mo mabitawan sa babaeng yun? Kung gusto mo lang naman siyang makasama dahil sa anak niyo, lumaban ka sa korte at ipaglaban mong karapatan mo. Hilaw na tinawanan ni Apollo ang kanyang ina. Sarili niyo lang ba talagang iniisip niyo, no? Oo, kaya ko siyang ipaglaban sa korte kung gugustuhin ko. Pero sarili ko na lang iniisip ko nun. Paano naman ang nararamdaman ng anak ko? Aagawin ko siya sa mommy niya? Na siyang nakasama niya ng maraming taon? Ilalayo ko siya sa kanya na pinakamahalagang tao sa buhay niya. Is that what you want, Mom? Kung yun ang gusto niyo, well, I am not. I will never hurt my son. So leave my family alone. Dahil minsan niyo pang pakialamanan at hawakan ng mag-ina ko. Kakalimutan kong kayo pang naging ina ko.
Napaawang na lang ang bibig ni Corazon dahil sa mga sinasabi ng sarili niyang anak sa kanya. Hindi na lang umimik si Corazon at iniwan niya ang anak niya para mapag-isa. Ayaw niya makibitiw pa siya ng salita na mas lalong ikakagalit ng anak niya. Tumalo na si Apollo sa malalim na pool at binaba ng sarili sa tubig. Nanatili siyang nakalubog habang iniisip si Cleo. Kung kamusta na ba siya o kung nasaan na ba siya. Humalo na sa tubig ng pool ang mga luha niya dahil iniisip pa lang niyang may hindi magandang nangyayari kay Cleo para na pinupunit ang dibdib niya. Paano na lang ang anak nilang dalawa kapag nawala siya? Mas matatanggap niya kung siya ang mawawala sa buhay ng mag-ina niya dahil nasanay naman ang anak niyang wala siya sa tabi niya. Makalipas ang ilang oras sinatagpuan na lang ni Apollo ang sarili niyang nagdadrive papunta ng daungan. Malakas ng ulan at ang lahat ay nagmamadali ng makauwi samantalang siya ay nagmamadaling makabalik ng daungan. Hindi na siya makapaghihintay ng bukas para ipagpatuloy ang paghahanap nila kay Cleo. Nang bumaba siya ng sasakyan niya, iniyakap siya kaagad ng malamig na tubig ulan. Maingay din ang alon dahil sa malakas na paghampas nito sa seawall. Umakyat si Apollo sa isang yate at hinanap ang susi nito. Ayaw niya maghintay lang. Ayaw niyang wala siyang ginagawa dahil hindi nila alam kung anong pinagdadaanan ni Cleo o kung ano na nangyayari sa kanya sa madilim, malamig at malawak na karagatan. "Sir, ano pong ginagawa niyo dito?" Sigaw ng isang lalaking sinisiguradong hindi matatangay ang mga yate dahil sa lakas ng alon. "Let me go!" Galit na sad ni Apollo sa kanya malakas na sinuntok. Ang lalaking pinipigilan siya para paandarin ng yate. "Hindi niyo po pwedeng patakbuhin ang yate dahil nakaangkla na po silang lahat. Masyado rin pong delikadong dagat dahil malakas ang alon." Pagpapaliwanag niya kay Apollo pero tila ba walang naririnig si Apollo at pilit na pinapaandar ang yate. "Pare, tulungan niyo kong paalisin ang lalaking ito dito. Pinipilit niya patakbuhin ang yate." Sigaw ng lalaki sa mga kasamahan niyang inaayos din ng iba pang yate. Tumawag naman ng mga kasamahan niya ng mga Coast Guard na siyang may gamit ng yate na pilit pinapatakbo ni Apollo. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating kaagad ang mga Coast Guard na isa rin sa mga naghahanap kay Cleo kanina. "Mr. Montero, hindi pwedeng gusto niyong mangyari. Masyadong delikadong dagat. Sinabi naman namin sa inyo na ipagpapatuloy ang paghahanap bukas. Oras na maging maayos ng panahon." Saan nito't pilit nilang pinapaalis si Apollo pero sinusuntok lang ni Apollo ang lahat ng mga lumalapit sa kanya. "Sino kayo para magdesisyon sa dapat at hindi ko dapat gawin? Buhay ni Cleo nakasalalay dito at hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanya." "Ah!" Pagwawala niya, lahat sila'y basang-basa na ng ulan. "Huwag kayong lalapit," anas niya sa mga ito. Pero kailangang umaksyon ng mga Coast Guard dahil hindi nila papayagan si Apollo na umalis na mag-isa lalo na't delikado ang dagat. Unti-unting nahilo si Apollo na may humampas na lang sa batok niya. Napaluhod na lang siya at pilit pa rin tumatayo pero hindi na siya nakatayo ng pusasa na siya ng mga Coast Guard. Kinabukasan naging maayos ang panahon at maaga pa lang ay nakagayak ng lahat para sa paghahanap kay Cleo. Napakunot na lang ng noo si William na makita niya si Apollo na parabang wala man lang tulog at nakabalot lang ng tuwalya. Si Apollo ba yun? What is he doing here? Napatingin na rin silang lahat sa pwesto ni Apollo at nakayuko siya habang may nakaibabaw na tuwalya sa likod niya. Kagabi pa po siya rito, nagwawala dahil gustong umalis ng mag-isa para maghanap. Hindi po namin siya pinakawalan kaya tumawag kami ng Coast Guard para pigilan siya. Magdamag na basa ng ulan ng katawan niya dahil ayaw niya rin namang umuwi kaya wala kaming nagawa kung hindi hayaan siya dito. Saad ng lalaki na nag-aalis ng angkla sa isang yate. Seryoso naman nakatingin si Christoph kay Apollo. Naawa na sa kalagayan din ito. Hindi man sila magkasundo pero masaya siya na totoo ang pag-aalala ni Apollo para sa kapatid niya. Nilapitan niya si Apollo at nang makita ni Apollo ang dalawang pares ng sapatos sa inangat niya ang tingin niya. "Do you want to come with us?" Anas ni Christoph. Tumayo naman si Apollo. Baka sa mga mata niyang wala pa siyang tulog at basa pa rin ang mga suot niya. "Go home first and change your clothes. We will wait you here." Aniya sa kanya ito tinalikuran at bumalik na sa mga pinsan niya nagtataka dahil sa ginawa niya. "What is that? I thought you're mad at him." Wika ni Norman. Napabuntong hininga lang naman si Christoph. "I know he's worried too." Tipid na sagot ni Christoph sa kanauna na sumakay ng yate. Tiningnan naman na magpipinsan si Apollong paalis na. Makakapag-drive pa ba yun ng maayos? Dinaig pa niyang nakasyabu dahil sa itsura niya. Iiling-iling na anas ni William.
Hinintay nila si Apollo at halos kalahating minuto lang naman silang naghintay. Tahimik na silang lahat na makaalis sila. Kanina pa naman naon ang mga Coast Guard para sa paghahanap kay Cleo. Lahat sila hindi nakatulog ng maayos pero kung meron mang hindi nakatulog, yun ay si Apollo dahil hindi siya mapapanatag hanggat hindi nila nahahanap si Cleo. Kahapon pa siya nawawala at hindi nila alam kung makikita pa ba nila itong buhay, lalo na't imposibleng mangyari yun. Bago sila makalayo naka-receive ng tawag si Christoph mula sa isang unknown number. Hindi niya na sana ito sasagutin pero paulit-ulit itong tumatawag kaya sinagot niya na. Thank God, you answered. This is Johnson and Cleo is with me. Masungit pang saad sa kabilang linya. What? Gulat na sagot ni Christoph. Sa kanya tiningnan ng mga pinsan niya nagtataka nakatingin sa kanya. Nakatingin na rin si Apollo kay Christoph. She's with me and we're here in this shit island. She's not in a good condition. We're here at Costa Pacifica. Bandang timog kung saan siya nawala. Sino nga kaya ang taong nasa likod ng pagtangka sa buhay ni Cleo? Ano kayang mangyayari sakaling makita ni Apollo si Cleo? Dahil sa ipinakitang pag-aalala at pagmamahal ni Apollo kay Cleo, matanggap na kaya ng mga kapatid ni Cleo ang binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.